Quick survey lang mga kapuso, kapag sinabing laman loob, ano ang unang pumapasok sa isip ninyo? Isaw, inihaw. Atay, liver steak. Tuwalya ng baka, pwedeng kalyos. Chicharong bulaklak. Paborito ko po yung fried na chicharong bulaklak. Aakalain nyo bang ang mga paborito nating inihaw, ulam at tusok-tusok sa kalsada kinilala bilang ilan sa pinakamasarap na putahe sa buong mundo? Adventurous ba kayo sa pagkain? Tamang-tama dahil para sa inyo ang malinamnam na mga putaheng ito. Dahil ngayong gabi, ang mga ipatitikim namin sa inyo, lutuing gawa sa laman loob ng baboy. Sarap. Worry no more mga kapuso! Hindi man kayo makakabili ng pakpak, hita at petso, siguradong mapapawaw pa rin kayo sa sarap ng mga chicken dish na aming ihahain sa abot kayang halaga. Wow! Dahil ang bida sa food trip natin ngayong gabi, mga parte ng manok na dati hindi pinapansin, ngayon kayang-kayang pasarapin. Wow! Ang sarap ng liver. Ulo, paa at mga laman loob ng manok. Kung nagmamadali kayo at walang oras magluto, may mga pagkaing on the go na mura na, masarap pa. Ang Pinoy street foods. At ang ilang best-sellers sa mga ito, mga piniritong laman loob ng manok. Andito tayo ngayon sa isa sa mga pinakasikat na lugar sa Angeles, Pampanga na nagbebenta ng street food. Ang tawag nila dito ay Toto Bits. Short for Toto Bitis. Kasi yung ibig sabihin ng bitis ay paa, tapos yung toto parang nakahang. Dati daw kasi puro mga high chair yung nandito, tapos nakahang or nakasabit yung mga paa ng mga tao. Si Ma'am Rona yung isa sa mga sikat na nagbebenta ng street food dito sa Toto Bits. Ang dami! Ano ba pinakasikat dito? Meron po tayong isaw at chicken neck. Yan po yung pinaka-best seller namin. Isaw! Opo. Usually yung isaw manok parang mas maliit siya, pero ito nilagyan nyo ng batter. Opo, butter. So para siyang fried talaga. Oo, yung Naka-deep fried. Yes, Yes, ma'am. Diba? Okay. So, magkano yung ganito? 12 pesos po. 12 pesos. Tapos, sige, kukuha ko ng isang ganito. Ito, Chicken neck. Opo. Chicken neck. Yes, Magkano ma'am. naman to? 12 pesos din 12 po. pesos. Sige, isa ako nito. Ito, ano naman to? Gizzard po. Yung balon-balunan? Yes po. Ang stall na ito ni Rona, 12 years nang binabalik-balikan ng mga tao dahil sa kanilang deep-fried isaw, balon-balunan at leeg ng manok. Simple lang daw ang pagluluto ng mga ito. Maglalagay tayo ng asin, sunod ang ating pampalasa. Ayan. Kailangan din natin ng baking powder at kailangan natin itong i-mix para mas maging malasa. Parehas lang yung step na gagawin natin sa pagsangkap sa isaw at sa balon-balunan. Pagkatapos timplahan, itutusok sa stick ang isaw at balon-balunan bago lagyan ng breading. Ilulubog naman natin siya sa tubig para mas maging crispy. At idediretso na natin siyang i-deep fry. Hindi raw bababa sa 10 kilos ng balon-balunan, 60 kilos ng isaw at 120 kilos ng leeg kada araw ang kanilang niluluto. So, dito bawal yung sausaw-sausaw. Kasi hindi yun hygienic. Oo. Mas masarap yung ganito siya. Okay. Tikman na natin. Ito yung balon-balunan. Mahilig talaga ako sa balon-balunan eh. Yun talagang pinaka-favorite part ko ng laman loob. Balon-balunan tsaka atay. Ngayon, ang gusto ko matikman ay yung isaw. Uy, it's a new take to isaw kasi sanay ako na yung isaw usually iniihaw. Pero ito kinry nila. Okay din. Very crunchy. At saka wala yung yung lansa. Oy, ito na yung leeg.
Dun sa mga mahilig sa leeg, di ba usually nakaka-frustrate kasi ang hirap niyong ngat-ngatin, tanggalin yung meat. Pero ito dahil dinip fry nila, you can actually eat the whole thing. Kasi naging crunchy, pati yung mismong maliliit na buto doon sa leeg. Wow! Okay to. Pero alam niyo ba mga kapuso na noon pang panahon ng mga Kastila, itinuturing na espesyal ang pagkain ng laman loob ng manok? Katunayan na isulat pa nga ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal ang pagkain nito. Sa Chapter 3 ng Noli Me Tangere, tinola ang ulam na pagsasaluhan. Napunta kay Padre Damaso ang leeg at pakpak, habang ang atay, balon-balunan at iba pang masasarap na laman loob napunta naman kay Crisostomo Ibarra. Alam nyo ba na halos lahat ng parte ng manok ay pwedeng kainin except yung balahibo at saka yung buto? In fact, nung binilang-bilang ko based sa aking research, aabot daw sa 20 innards or laman loob ng manok ang pwede nating kainin. Ano-ano yon? Malalaman natin ngayon. Si Kuya Erwin tuturuan tayong magkatay ng manok at ihiwa-hiwalay yung mga laman loob na pwede pang iluto. Tama ba? Okay. Putulin yung paa. Ay, pwede yan kainin. Adidas. Leg. Leeg. Tapos iwain dito. Kukunin yung atay balon-balunan sa kalis. Okay, tapos? Ilayin mo lang ng... Nandiyan na yan lahat. Ito. So, nakuha na natin yung kanyang atay, balon-balunan, at saka yung bituka. Tapos, yung paglilinis. Lilinisin na ngayon to. Alisin yung abdo. Yan pa lang hindi pa kinakain yung abdo kasi mapait. Tapos, ilayin mo. Iwain mo dito. Okay. Yan yung balon-balunan. Tapos, buka ka. Ano naman itong mga to? Yung bato niya. Bato, kinakain din yung bato? Lahat ito kinakain. Okay. Tapos ito yung puso. Okay. First time ko ito gagawin. Saan ba kinukuha? Dito or dito? Banda dito lang. Tapos tatanggalin yung kuko. Ayan. Tapos, yung ulo. Yan. Okay. Woohoo! Okay. Oh my gosh, kuya, yung abdo. Nagkulay. Hindi. Shucks. Ano gagawin ko dito? Ganito? Baka sumabog, kuya! Dahan-dahan. Teka, baka sumabog. Ingatan niyo po. Kasi papait lahat. Kuya. Kuya, ikaw na lang. Ganito lang. Okay, bongga. Okay, malinis na yung ating isaw. Tapos yung puso. Uy, ang laki ng puso nito. Malaki yung manok. Yan. So ito yung puso, atay, and my favorite, balon-balunan. Isaw. Okay, meron pa akong isa pang paborito, yung puwet ng manok. Yung isol, na sobrang lakas sa cholesterol. Paano ba yun? Basta gano'n. Ganyan kalaki. Pwede na yung maliit, pwede malaki. Wow! Isol, puwet ng manok. Ang sarap din ito. Bukod sa prito, the best din ang mga laman loob ng manok kapag iniihaw. At pagdating sa pagbabarbecue, matunog ang pangalan ni Aling Julie sa Angeles City. Di tulad ng pork barbecue na ibinababad lang sa marinade ng magdamag, ang mga laman loob kailangan daw pakuluan kasama ng iba't ibang sangkap at pampalasa. Suka. Tapos, lalagyan natin ng dinikdik na bawang at sili. Tapos, asin. Tapos, konting asukal. Ito naman, ang pangkulay. Haluin. Tapos, pakukuluan natin. Ngayon, kumukulo na, lagay na natin itong laman ng parte ng manok, balon-balunan, puso, atay, leeg, puwet, paa, dugo ng manok. Pakuluin na natin. Ang isaw naman hindi na isinasama ni Aling Julie sa mga pinapakuluan, malambot na raw kasi ito.
Pero tulad ng ibang laman loob, tinitimplahan din niya ito ng parehong sangkap at mga pampalasa. Pagkatapos mano-mano itong itutuhog ni Aling Julie at saka iihawin. Patok na patok sa mga Pilipino ang mga lamang loob ng manok kasi kumpara doon sa paa, pecho, tsaka pakpak, mas mura ng dihamak yung mga laman loob. Kaya ngayon, ang challenge sa akin ay, ito yung pera ko ano kaya ang mabibili ko with 100 pesos? Mabubusog kaya ako? Yan ang tanong. Sa halagang 100 piso, makabili kaya ako ng lahat ng parte ng manok mula ulo hanggang paa? Narito ang aking mga nabili. Magkasamang ulo at leeg, 15 pesos. Balon-balunan, 15 pesos. Isaw, 5 pesos. Betamax na may puso, 15 pesos. Paa o Adidas, 15 pesos. Isol o puwet ng manok, 20 pesos. Pero wala akong atay. Mami, pipiliin ko na lang yung maliit, patawad 15 na lang. Para makuha ko lahat. Thank you! Wow! Fiesta na! Yehoo! Akalain mo with 100 pesos, from head to foot, pwede ka nang makakain ng manok. Ito yung atay. Nako, ang sarap ng atay. Isaw. Okay din. Puso. Masarap naman talaga ang puso Tapos ito dugo to, no? Paano niyo ginagawa ito na maging ganito? Nabibili na po sa palengke. Na ano na? Square na? Opo. Ito na yung pinakamakasalanan. Isol. Gabi, bawat kagat, puro tabak. Kadigasin ko may kakain. Parang ang hirap niyang kainin. Parang kailangan kamayin to. Kasi yung gusto mo yung parang palad lang Masarap talaga ang chicken feet. Ayun yung parang cartilage niya. Tapos ito na yung helmet. Leeg yan. Sarap! Ang favorite ko talaga, leeg. Masarap yung leeg, tsaka masarap yung balon-balunan. Masarap lahat. Ito yung laman loob ng baboy. Ang challenge sa akin ay i-identify kung ano ito. Ayan, isang buo pala siya. Ganun pala. I suppose ito yung, ano ba to, leeg? Trachea? Esophagus? Charot. Feeling ko dito yung lalamunan. Lungs to, baga. So somewhere here, nandito yung puso. Ito! Inano na yung puso, broken-hearted na siya. So I suppose, itong malaking to, ay alam ko to, atay. Kasi masarap tong yung lagyan mo ng toyo at saka ng sibuyas, yung liver steak. Tapos, ito ay lapay? Pancreas? Hindi? Stomach? Ano ba? Ay, ito alam ko to! Itong sa loob. Alam ko kung ano to. Ito yung, spleen. Ano nga ba sa Tagalog yung spleen? Apdo. Apdo. Ito yun. Kasi kulay green, tapos ito yung dapat na hindi mo pinuputok kasi magiging mapait na lahat. Ano nga ba to? Katabi ng atay. Pancreas? Hindi ba? Lapay? Hindi naman ata ito kidney, kasi kung kidney dapat dalawa it-is. Ano daw ba to? Call a friend na ako. Chef? Oh! Ayan! Ayan! My friend. Ito Ano po to? Parte ng stomach lining na yan. Parte ng tito yan. O, tapos pagdating pababa, ayan na yung, yung small intestine. Nasaan yung lapay isaw. na tinatawag? Yung lapay, maliit lang. Kaya maliit lang pala yun, ang pancreas. Lulutuin natin mamaya, kaya niluto ka na. Yung lapay nasa tabi na, nandito yan. Nasa tabi ng atay. Nasa tabi ng kasi atay, di ba yung nagre-rhyme spleen. sila. Ang bopis, karaniwan puso at baga ng baboy ang sangkap nito na hinahaluan ng annatto oil o atsuete para maging kulay orange. Lagyan natin ng garlic. Igigisa sa annatto oil ang bawang, sibuyas at luya. Konting toss lang, hindi natin tutustahin. Tapos, lagyan natin ng
lemongrass. Ay, tanglad. Kung gusto mo May medyo tanglad. decorative itong tanglad, paluin natin para lumabas yung lasa niya. O, yan na. Igigisa rin ang pinalambot na puso, baga, bato at atay ng baboy. Pagkatapos halu-haluin, Tapos, lalagyan natin ng red curry. Maanghang to. So, hindi na natin kailangan ng sili dahil maanghang na to. So, ayan ang red curry natin. Ala, talaga sobrang anghang. Very spicy yan, pero, again, ulam na, Pulutan pa. pulutan pa. titimplahan ito ng patis, paminta, kaunting asukal, at kalamansi juice. Hindi pa orange na orange. Di pa, lalabas yan. Ito, ayan. Excited ako sa orange Bigyan na kasi natin ng syempre, gata. ay may gata na. Ito Ayan ay na. pangalawang piga o Unang unang piga? kakang Yung gata. cream. Oh, ayan, no? Coconut cream. Ayan na, nag-orange na tayo. So, final Ginataang bopis. Ay, ano po yan? lagyan natin ng sweet chili sauce. Ayan, sweet chili sauce. Panglumpia yan eh. Panglumpiang Oo, Shanghai. Maganda yan kasi, maganda magbigay ng body sa sauce. At para mas ma-level up pa ang ating bopis, isi-serve ito sa sizzling plate. Yes. Habang nagsisisling siya, nagko-concentrate yung flavors niya. Kasi nagre-reduce eh. Lagyan natin ng wansoy. And, kompleto na ang ating dish. Wow! Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Akalain mong ni-level up pati ang bopis. Bopis with red curry sauce. And gata. Ilabas na ang kanin. Okay, tikman na natin tong bopis with red curry sauce. Naku, maglalagay ako ng cilantro. Kakaiba to, ah. Teka, maglalagay na ako ng kanin. Kasi kasalanan kumain ng bopis nang walang kanin. Ang anghang! Wow! Maanghang siya, ha? Sa panga. Maanghang pero malinamnam. Maasim-asim na manamis-namis na maanghang. Tapos meron siyang linamnam, gawa nung gata. Ito yung dish na mapaparami ka talaga ng kanin. Kapag sinabing laman loob, may ilan sa atin parang, parang ayokong kumain ng laman loob. Pero kung ikaw ay Kapampangan, hindi pwedeng hindi ka kakain ng laman loob. Kasi marami kaming mga dishes sa Pampanga na gumagamit ng laman loob. Kasama ko dito si Chef Ellie. Hello. Tuturuan niya tayo kung paano magluto ng kilayin or ng kilain. Yes po. At ang mga ingredients ay 3 uri ng laman loob. So Let's una, do it. i-adobo muna natin. Kaya adobo. Yes po. Siyempre may suka. Meron po toyo, bawang, Sama-sama na lang talaga. yes po, Oo. suka, Suka. pepper po. Ay, ang dali naman. Talagang paghahalu-haluin lang. Basta Yes. siguraduhin nyo lang po pag magluluto po kayo ng laman May loob, bay leaf. kailangan linisin nyo po talaga muna sa asin. Yes po. Lamasin nyo po siya sa asin ng mga 3 beses. Tapos hugasan ng hugasan para matanggal yung lansa at yung mga germs-germs. So, pakukuliin lang ho natin siya. Pero yung Hanggang yung lumambot. tenga, pinalambot muna. Pinalambot po natin. muna yung tenga. Oo. Hayaan lang kumulo hanggang sa magkulay brown na ang mga laman loob. Chef, dahil madaling ma-overcook yung lapay at saka yung atay, yung tenga, pinalambot na muna namin siya beforehand. Yes. Para ito, inaadobo lang natin yung lahat ng ingredients. Kapag brown na siya at wala nang dugo-dugo, Opo. tanggalin na natin sa Yes. apoy. Oo. Kasi otherwise, titigas siya. Bakit natin kailangang adobohin muna? Para mawala rin po yung lansa ng ano niya, ng mga atay, tsaka yung lapay. Oo, oo. At saka usually, yung pagkikilaw ay ginagawa talaga natin ng mga ninuno pa natin kasi form of preservation din Yes ito. po. Hindi mabilis na
na napapanis, nasisira yung pagkain kapag inadobo mo muna siya or niluto mo muna siya sa suka. Pagkatapos maluto ang mga laman loob at tenga ng baboy, sunod na igigisa ang bawang, sibuyas at kamatis. Kapag nag-caramelize na ang bawang, sibuyas at kamatis, isasama na sa gisa ang inadobong laman loob. Sige po, tutulungan ko po kayo. Thank you. So parang inadobo, tapos ginisa mo Ginisa siya, opo. Thank you. Okay. Konting sugar para mabalance po yung flavor. Sunod na inilagay ang labanos. Para may konting sipa ng anghang, lalagyan ng siling pangsigang. Pagkatapos maluto, iserve sa sizzling plate. Okay, tikman na natin itong sizzling kilayin. Talagang naghanda ako ng kanin. Right. So, ang peg niya ay parang bopis, pero meron siyang labanos. Sarap. Hindi siya matigas at all. Tapos, saktong-sakto lang yung anghang niya. Para siyang adobo na... Hindi ko alam kung ano siya. Lasang-lasa mo yung atay. Mas lalong lumamig ang panahon. Siyempre, masarap humigop ng mainit na sabaw. Magluluto kami ngayon ng Bok Choy Tagalog at ang magtuturo sa atin ay Finas Sarap. Finas! Si Nanay Fina, ang sikat na sikat dito sa kanilang kalye sa San Juan na nagluluto ng Bok Choy Tagalog. Igigisa muna ang bawang, luya at sibuyas. Sunod na igigisa ang karne ng baboy. Titimplahan ng kaunting patis at saka lalagyan ng tubig. Pakukuluan ito hanggang lumambot ang karne ng baboy. Yan. Pag malambot na yung karne ng baboy, pwede nang ihulog yung lapay. At saka Puso. puso. Yun. Alright. So, nalagay na natin yung lapay at saka yung puso. Susunod natin ang dugo ng manok. Okay. Ng manok. Ito, dugo ng manok Opo. na nilamas nila muna sa tanglad. Para, nagbubuo kasi agad siya. Oo, kapag dugo ito ng baboy sasama dun mismo sa sabaw. Dugo na ho yan, dugo Oo. na. Maputi ang sabaw. Oo, mas maputi pa rin yung sabaw kahit papaano. Tapos bumubuo ka agad. Kaunti lang pala Kunti ilalagay. lang. Oo. Wag lang di, Tapos pakukuluan natin para maluto yung dugo ng manok. Okay. Ang salitang bok choy po ay nanggaling sa bok choy na Chinese word na ang ibig sabihin, pira-pirasong karne. So kapag pumunta kayo ng China, tapos yung bok choy, ang ibibigay sa inyo, parang sabaw na may pira-pirasong karne. Katulad nitong bok choy natin. Pero syempre, nilagyan na natin ito ng tatak Pinoy, kumbaga. So, kung saan ka mang mapadpad na bahagi dito sa Pilipinas, may kanya-kanyang bersyon ng bok choy. So, kapag nagawi po kayo sa may bandang Luzon, Bok Choy Tagalog po ang ibibigay sa inyo, may miswa po yun. Tsaka yung sabaw niya medyo maputi. Pero pag pumunta kayo ng bandang Visayas, ang bok choy nila doon, dilaw ang kulay. Kasi ang ginagamit nila doon, mas makapal na klase ng noodles. Egg noodles, yung iba, Mickey, diba? Ganun ang ginagamit. Tapos may itlog. Masarap din natin yun. ng Oo. miswa. Kaya ito na, ilalagay na po yung miswa. Para Mabilis lang maluto yung miswa. dali lang po yan. Oo, mabilis lang yan. Kapag kumulo na, ihahalo na ang kutsay.
finishing touches. Luto na ang ating bok choy Tagalog. Alright, tikman na natin itong bok choy ni Nanay Fina. Sarap! Init pa! Sarap! Saktong-sakto yung flavor. Okay na okay yung sabaw. Tapos walang lansa. Mapaparami ka ng kanin dito. Panalo. Tayong mga Pilipino, pagdating sa pagkain, kahit ano kayang-kayang pasarapin. Gaya na lamang ng laman loob na karaniwang tinatapon na lang, nagagawa pa nating masarap na putahe. Patunay sa pagiging madiskarte, masinop at pagtipid nating mga Pilipino. At syempre, sa husay natin sa kusina. Wala akong masabi. This is just really masarap. Hanggang sa susunod nating pagsasalo at kwentuhan. Wow! Okay ito. Magandang gabi, ako po si Cara David at ito ang Pinas Sarap. Wow!